Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Etong nakikita natin, systemic. What we're seeing is systemic. Are you listening? File done. Because if you're listening, you fully understood what I'm saying. Read my lips and listen carefully. Open your ears wide open, very wide enough. Kinakailangan siguro masuri ho ng Malacanang to, masuri ho ng mga tao ni Duterte at para makita, eto hong mga nasa customs. At hindsight, akala mo papalakpak ka. Wow! Parang ganun ang dating. Kasi sasabihin nga ni Faldon, oh, nakita nyo, eto nga amin nahuli. LOL! Laugh out loud! Sinong nasasabing, magbubuhat ka ba ng bangko mo? Tumbukin nyo kung anong dahilan ng problema. Ang dahilan ng problema, hindi na implementa yung sinasabing inward foreign manifest. Ito ho yung sistema na kung saan yung bansang pinanggalingan ng sinasabing mga kargamento, kung anong bansa yan, tinatransmit kung ano yung mga darating na kargamento sa bansang kanilang pinanggalingan, sa bansang patutunguhan, in this case, the Philippines. Yan ho'y sa pamamagitan ng online diretso sa Bureau of Customs. Kayo naman sa Bureau of Customs, huwag kayo mga dupang, dorobo, swapang at kawatan, mga sangkaterbang mga korap dyan, na ano ba nagbago ang presidente lamang? Ano ba nagbago? Eng siguro yung commissioner. I don't know kung naintindihan niya. I'm sorry but I have to unfilter in what I'm saying. No holds bar. Yun ang aking mga sinasabi ho rito, mga boss. Kung naintindihan nyo, kung inward foreign manifest, you don't want the inward foreign manifest to be implemented and then enforced because that is the livelihood program ninyo. Yan ang pinanghahawakan ninyo kasi kayo lang na madunong at nakikita ninyo yung mga sinasabing mga parating kasi dyan kayo kumikita sa inyong mga potok sa buho kayo. Tamaan kayo ng kulog at kidlat! Now, you're understanding me. Kahit na yung mga sektor ho, kahit na ho yung mga Philippine Commerce of, PCCI, Philippine Commerce of a Chamber of Commerce and Industry, or PCCI, or whatever that you call yourself, you will understand the meaning na it's a lot easier, multi-sector task force dapat, na hindi lang ho ang Bureau of Customs ang may hawak ho, at sila lang nakakatanggap ng inward foreign manifest. Dapat si President Duterte has his own link doon ho sa palasyo. Titingnan niya lang, buksan niyang computer, makikita niya agad ang rundown kung ano yung mga kargamentong darating at para makita na agad kung magkano buwis na babayaran, kung yan ba'y kontrabando, kung yan ba'y smuggled goods, yan agad makukumpis ka. Bakit ho nakakalusot? Sa Bureau of Customs, makinig ka, Philon, you don't want this inward foreign manifest implemented. You don't want this, ayaw nila. Alam niyo ba bakit? Kasi makikita ng taong ginagawa ninyo na may mga pinalulusot kayo. Depende kung sino ang cheerful giver. Cheerful giver. Yung masayang magbigay, yun ang nakakalusot. Yung mga makukunat at medyo mga bagay na kumukontra, yun ang mga inaalay ninyo. Yun ang mga medyo tinitira ninyo. Kaya kung minsan, yung mga inaalay ninyo kasi ayaw nila magkikipag-friendship eh. Di ba? Hindi sila marunong maintindihan kung ano yung Kuya Eddie. Sino si Kuya Eddie? Eddie ako. Magkanong akin dyan? Ako si Kuya Eddie. Ako ito mga takanggap ng commission dito. Kasi ako ho'y naniniwala the only transparency. Kung mapatupad ho ni President Duterte itong sinasabing transparency to the system, the Bureau of Customs, because President Duterte has a marching order, it must take only 3 days na ang isang bagay na dapat malang 72 hours na malaman ng isang nag-aantay, huwag niyong pag-antay na matagal. At the same time, kinakat ho ng kasulukuyang administrasyon ni President Duterte yung sinasabi ho nating red tape or bureaucracy.
Alam nyo ho, kapag hindi nyo pinakita, makinig ka file doon at yan, iba, kung sino pa sa customs dyan at mga kachokaran ninyo dyan, mga nasa broker, customs, mga putok sa buho kayo, mga pendeho kayo, makinig muna kayo sa akin, ha? Yay! Listen, mga kabron! Todos los gringos! Bureau of Customs, listen. Hanggat hindi nyo inimplementa to, hanggat hindi masabi ni President Digong, I now have a marching order to the Bureau of Customs to implement what Mr. Ben Tulfo is saying, yung sa Big Live, implement, enforce, yung sinasabi ho nating Bureau of Customs na yun hong inward foreign manifest. Inward foreign manifest is a system whereby from the country of origin where the cargo is coming from, going to the point of destination, the Bureau of Customs right away is get the transmittal of what the shipment will be coming from, and so that you can impose proper tariff and taxes. In English ko na ho yan eh. The problem is, sa Bureau of Customs, yun hong mga bagay na dapat binabahagi nila sa Malacanang muna. Para ako gusto kong makita na si President Duterte, isang ganun niya lang sa computer, pak! Rundown agad. Ito, mga darating itong linggo nito, 2 linggong darating at mga papunta pa lang, parating pa lang at nakikita na itong barko na to, may kargamento na ganun. Dapat makita na ng Pangulo. Pagkatapos print out, sasabihin, hoy, eto na yon. Para sakaling pag nagbago yan, tatawag niya, lingang nga sa file doon, ano to? Nakalagay dito, ganun ito. Bakit sa inyo iba na? Saang nangyayari ho kasi marami yung nagsasabi na Ben sa mga ibang mga negosyanteng malalaki na ayaw magpasabi ng mga pangalan. Sinasabi, alam mo Ben, hindi nila implement sa Bureau of Customs panahon ni Benigno B.S. Aquino, panahon ni Gloria, panahon ni Era, panahon ni Ramos, panahon ng matandang nasirang Aquino, si Cory. Hindi sinusunod yung inward foreign manifest. Inward foreign manifest, natitimbrehan na ho kung rin parating at nakikita kung anong yung kantidad at yung sinasabing babayaran. So ngayon, pag nangyari ho yan, boss, pag nakita na ho yan, matitigil na ho yung sinasabing sintomas o karamdaman. Kung doktor, sa bagay, nakaputi ako ngayon para si Doctor. Call me now, Dr. Ben Tulfo. Specializing, MD, specializing anti-corruption. Sige nga. Biro lang. So yun hong importanteng malaman ho. Kasi pag na-implementa na ho yan, mahihirapan ho yung mga smuggler, yung mga magkukuntsabahan. Marami ba nakikinig sa inyo, naintindihan sa customs? Namamawis na bang inyong mga betlog? Yung mga singit ninyo, kumusta ba? Yung mga bombolos ninyo, nagkakalansingan na ba? Mula doon sa ibaba, paakyat, nagkakalansingan sa takot. You know why? Because you know that I'm talking, this is the secret that you don't want to be exposed. And I'm trying to blow the cover para maintindihan. Ito ho, pag nakita na lang ho natin yung inward foreign manifest na ipatuloy, na talagang ito ho'y naipatupad, believe me, it'll be very hard na magkuntsabahan. Sabi ho ng isang malaking individual na presidente rin ho na mga industry ho, sa sektor ho ng sinasabing business and industry, sabi niya, hindi nila ilalarga yung inward foreign manifest na sinasabi mo, Ben, kasi diyan sila kumikita. Get it? So, until such time, dito ho natin makikita. Ako ho kasi hindi ako yung nauuto na papakita mo. Kita mo, dami namin huli. Kung sasabihin ko, kung di ka ba naman kengkoy kumat kulokoy ka, pinagmamalaki mo, parang lumalabas, binabastardo ka pa nga niyan eh. Imposible naman hindi mo alam natitimbrehan ka, nakikinig ka ba ni Canor, file doon? Imposible man hindi mo alam. Imposible may ahas kayo dyan or baka yung hinuli ninyo. He's not a cheerful giver. He is a giver who doesn't want to give. And so the person who's not a cheerful giver will have to pay the price. And the price is you will be sacrificed. And then you will be our feather on the cap. Ibig sabihin, kayo iaalay namin sa sakripisyo para nang sa ganon kamay bumango. End of story.